mga 6:30. Ayan, mabilis na ang tubig. Hindi po, noong nandun pa lang ako sa tabing ilog, biglang parang may pumutok. Tapos sumalubong sa akin. E di, amoy ko naman, di lupa. Sabi ko, naku, malaking baha ito. Lumipat kami dun sa bahay namin, dun sa taas. Aba, noong pong bandang gabi na malakas na yung ulan. Sa lakas ng hagupit ng 4 na magkakasunod na bagyo sa Luzon noong 2004, hinangay ng baha ang bahay at lahat ng ari-arian ni Mario at Leonora sa General Nakar. Lumikas sila patungong Infanta, pero matindi rin ang sugat na iniwan ng bagyo sa bayan na kanilang pinuntahan. Nakulong kami for 4 days, walang komunikasyon, walang tubig, walang gamot, walang pagkain. Talagang we were buried sa putik. Walang nakakarating na assistance. Nung maganap ang kalamidad ng 2004 is talagang we were hit unprepared. Kaya nang dumating yung araw na yun, lahat ay pawang kanya-kanya. Sabi nga, survival of the fittest. Upang hindi na muling maranasan ang bangungot na dulot ng hindi paghahanda sa anumang uri ng sakuna, isang komprehensibong disaster management plan ang binuo ng Infanta noong 2005. Naiiba raw sa marami ang kanilang programa dahil lahat ng sektor ay naging bahagi sa pagbuo nito. Sa ibang komunidad at sa lumang pagtingin, ang disaster preparedness ay nakatuon lamang sa rehabilitation at pamimigay ng relief. Pero mas mahalaga yung pre-disaster. Para masigurado natin handa tayo, makakapag-evacuate ang mga tao sa tamang oras at walang masasayang na buhay at ari-arian. May iba't ibang alert signals at sariling standard operating procedures daw ang bawat barangay, bago, habang at pagkatapos ng anumang sakuna. Alam ng taong bayan kung panahon na ng paglikas at kung saang evacuation center sila nakatalaga. Pinalakas din namin ang iba naming early warning systems, kaya gaya ng paglalagay ng kadagdagang rain gauge, amin ding nilagyan ang mga evacuation centers at mga barangay halls ng warning bells. Pero wala pa rin tatalo sa pinaka-importante nilang sandata pagdating sa sakuna, ang nagkakaisang mamamayan ng Infanta. Meron tayong mga tao dedicated at talagang handang magbantay kahit yan magdamagan. Pag nalakat po yung tubig, ako siya nababa doon sa baba, tinitignan ko po kung anong level ng tubig. At yun, pag hindi ako nare-record, nilalagyan ko ng pizza at saka oras. Ayun, pag ko po na yun, edi ibabato ko na po doon sa aming control. Unang-una, dadala na siya ng doon sa pulis, yung gwawangwang, nagbabadyan, ganyan na sa Kiko Watts Point. Ay, paghanda na kayo, lumaki man o lumiit, basta kayo laging nakahanda. Natutunan na raw nila ang aral ng trahedya noong 2004. Before, our vision is, we envision Infanta to be a community of God-loving, peaceful, healthy, self-directing, at iba pang mga adjectives, pero idinagdag namin after November 2004 yung disaster resilient citizenry. Sabi nga namin, walang ibang tutulong sa bayan ng Infanta. Kung mismong kami mga taga-Infanta, hindi namin tinutulungan ang aming sarili. Kailangan muna magsimula sa aming komunidad.